Duterte, Meron ba yan? Duterte, hindi naman siya ang mananalo kung hindi tinulungan ng mga Marcos loyalists sa pamilya Marcos, di ba? Parang Na-impeach si Sara, hindi na siya makatakbo sa 2028. Si Basti daw, ano po yung masasabi niyo dito? di mabuti. Hindi ganito, kasi kung si Sara is, ako, I admit, Sara is already a very, very strong candidate sa 2028. Mukhang mahirap rin talunin. Ngayon, kung hindi siya makakatakbo because of impeachment, then ang ilalaban nila, panlaban lang naman nila si Pulong eh. Si Baste, hindi pwede qualified eh. Pero ni Sandro, because of age. Mas lalong malabong manalo naman si Baste. Yung popularity ni Sara, hindi taglay ni Baste eh. Kasi unang-una, kita nyo naman yung pambababae niya, tapos sinasaksak-saksak niya ng kutsilyong nakabaliktad yung bugaw. Diba? Plus yung unexplained 51 billion. Tapos yung mga response niya sa mga issues na very shallow. So, isipin mo yun, kung ganun lang din kababaw, pagdating sa governance, di ba? Ano aasahan mo kung magpatakbo ng bansa? Kahit pa paano mga Filipino nag-iisip yan pagdating na ng eleksyon, pampanguluhan. Yun ang tingin ko, hindi yan papatusin maging ng mga DDS. Sir, balita ko nga sir, meron na bang na-appoint or napupusuan si PBBM for the president itong this coming 2024? Hindi ako pwedeng salita in behalf of the president kasi hindi naman kayo magkatropa. Diba? Pero tingin ko wala. Wala pa. Pero ang gusto ko dyan, I prefer Gibo Teodoro. Si Gibo kasi, kahit sa mga dilawan, mga kakamping, hindi nila isusuka yan. Tapos sige po, may history ng paninindigan, walang bahid korupsyon. Talino pa. Diba? Abogado, piloto. Diba, noong panahon ni Duterte, pinoperan siya hawakan ng TNT 2 beses. Nirefuse niya yun eh. Tinanggihan niya. Kasi, pro-Philippines pala siya. Ayaw, yung paninindigan niya na ayaw niyang magpagamit sa mga luta ng China, na ipakita niya, na demonstrate niya na nung panahon pa ni Duterte. Nagtanggihan niya yung 2 offer ng guro mo ni-reserve ni Duterte para sa kanya. Siya lang ang umaayaw. Tapos ngayon kay DDGM, tinanggap niya. Diba? Na naging very unpopular president dahil sa paninira ng mga unpopular sa mga DDS. Diba? Dahil paninira nila. So tingin ko, sige po, pinakamaganda na maging kandidato. Ang question na lang dito is the winnability. Kasi number 1 factor yan, yung mga Filipino, ulol din eh, pagkabotohan. Ang tinitignan, hindi yung track record. Ang tinitignan, mananalo ba yan? Yun eh, di ba? Kaya nga eh. Ano problema natin eh. Like Duterte, Meron ba yan? Duterte, hindi naman siya ang mananalo noon. Kung hindi tinulungan ng mga Marcos loyalists sa pamilya Marcos, di ba? Parang isang buwan na lang ang eleksyon. Kulelat pa siya, pang-anim pa siya sa mga surveys noong 2016. Pero nung inendorso na siya, nilaglag naman na itong tawag dito, itong napupusuan ng iba. Then, kita nyo naman si Duterte nanalo pa. Isipin mo, boto ni BBM 14 million. Boto ni Duterte nung nanalo, ilan? 16 million. So,